From a dedicated nurse to a beauty content creator, and now the visionary behind Get Ready with Me Cosmetics, she's redefining beauty standards for Filipinas everywhere. Guided by her passion for inclusivity, she has built a brand that celebrates all skin tones and skin types through high-quality, accessible products. And today, she's not just a successful entrepreneur, but a powerful voice in the local beauty industry. Join us as we uncover the inspiring journey of May Layug Madrinian right here on Power Talks. That time, meron pang stigma yung makeup na talaga, na parang, ay, kapag nag-makeup ka, maarte ka. Kapag nag-makeup ka, malandi ka, ganyan-ganyan. Naging mahirap Yes. ba yung transition for you from registered nurse to business owner? Actually, yung naging bridge talaga between being a nurse and being an entrepreneur sa akin is yung pagko-content. Yung love ko for beauty products. Yung lahat ng savings ko pre-pandemic, ininvest ko siya in putting up Get Ready with Me Cosmetics. Given all that you have accomplished in such a short amount of time, diba? Ano pa yung gusto mong gawin? I want F Beauty na ma-revolutionize na yung beauty industry, not only in Philippines, but also in other parts of the globe. What does makeup mean to you, May? It's a powerful weapon. You can use it to feel more confident, to feel more ready. Hi, it's nice to meet you. Nice to meet you too also, Miss Tia. Grabe yung excitement. Pinapanood lang kita dati. And ngayon kausap kita. Well, ako ginagamit ko lang yung mga eyeliner mo, tas ngayon kausap na kita. It's so nice It's to an meet you. honor to be here. May, I see you're joining us from your office, tama ba? With all Yes. your plaques behind you, mga awards mo behind you. So alam namin that this, of course, keeps you very busy, yung pagiging CEO of GRWM, Get Ready with Me Cosmetics. Pwede mo bang ikwento sa amin, May, kung paano ka nag-umpisa sa pagtatag at paglunsad ng iyong sariling makeup line? Actually, nag-start ako, Miss Tia, as a cardiac nurse. So, I used to work in Makati. So, almost 3 years ako nagtrabaho doon. So, habang nagtatrabaho ako as a nurse is sumasideline na din ako. Nag-start na rin ako gumawa ng content. Kasi at that time, nahilig din talaga ako sa makeup. Tapos lagi ako nanonood ng mga YouTubers. And natuwa ako kasi parang even ako, yung mga friends ko nagtatanong sa akin, may anong magandang makeup? Tapos the way I explain it to them, very complete. Sabi ng friend ko, ang tinanong ko yes or no, ang sagot mo sa akin, complete with explanation ng pros and cons. So, na-start ko talaga siyang ma-adapt as a content creator. Nag-review ako ng beauty products. And then, nag-start ako magkaroon ng mga collaboration with local brands. So, nung time na yon habang nagko-content ako, I was also asking myself, what's next for me? And as a beauty creator na nag-review ng mga makeup products, napansin ko yung pare-parehas kami ng hinain ng mga nanonood ng video ko na, hala Miss May, bakit puro pang fair lang? Bakit walang shade for morenas or for brown skin tone like us? I grew up in the household na hindi standard ang pagiging morena. Na parang kapag morena ka, hindi ka maganda. Pag morena ka, kung ano-ano yung itatawag nila sa'yo. Habang lumalaki ka, ang sinasabing standard of beauty was different? Yes, na parang pag Ah. habang lumalaki ako laging sinasabi na, yung cousin mo ganito maputi. Ang ganda-ganda niya, Ah. etc. Tapos kami na magpipinsan ng mga morena. Parang kami yung, kumbaga, hindi kami pasok sa standard. So, Okay. kaya actually, nag-ano din siya eh. Parang nag-transpire din siya sa akin nung content creator na ako. Na naramdaman ko din yung nararamdaman nila na ang hirap humanap ng product na magmamatch sa skin tone ko. Kasi before, yun yung standard na kailangan ganito yung itsura mo, kailangan ganito yung skin tone mo, kailangan ganito ka para masabing pasok ka sa beauty standards. So, since I am collaborating with many local brands, na-open yung eyes ko sa product development. So, sobrang na-interest ako sa research and development. And then, yung lahat ng savings ko pre-pandemic, ininvest ko siya in putting up Get Ready with Me Cosmetics. And then, nag-pandemic na. So, sobrang daming uncertainties. Ilang beses pa ako na-scam before ko na-open si Get Ready with Me Cosmetics. So, ang daming struggles. And then, comes in 2021, May 2021, finally, nailabas namin si Get Ready with Me Cosmetics. So, doon na nag-start siya. But sobrang dami ding hesitations ng consumers kasi parang sa mindset nila, oh, it's another influencer brand. So, sabi ko naman,
I did not put up Get Ready With Me Cosmetics to make it, about me, about my brand, about sa akin lang. Sabi ko, I put up Get Ready With Me Cosmetics for the Filipinos. Kasi ang dami sa atin na kulang pa din ang ino-offer na shade selection when it comes to makeup bases. Kaya pinramis ko talaga dun sa mga nanonood sa akin. Talagang we will do our best na makapag-offer ng mga wide shade range for the Filipino skin tone. Curious ako dun sa sinasabi mong product development. Pag ganyan, parang may ready product, tapos i-repackage na lang. Pero, Mhm. ganun din ba yung naging process ninyo? May iba kasing process na tinatawag na yun nga, yung parang papalitan mo na ng packaging, ganyan. So, Oo. rebranding kasi yung term nila doon. So, mas madali po yung ganon. Pero yung sa ginagawa po kasi namin, talagang from ground up namin, pino-formulate yung mga products. Kasi ang goal namin is yung formulation, kailangan talaga dumaan siya sa vigorous testing. For example, pag kami sa R&D, ang gusto namin formula, yung talagang mawi-withstand niya yung weather sa atin. Kasi di ba Oh, very yung humid init. dito? Oo, so dumadaan talaga siya sa multiple testing. Sometimes nandun na kami sa, kumbaga, close to mass production na. Now we have to stop the mass production kasi wait, may need pa palang i-adjust. Hindi pa natin pwede ipa-mass produce. So, ganun namin siya ginagawa. So, saan ka Ayan. naghanap ng mga, kumbaga yung raw materials or yung ingredients mo? Actually, we are partnering with different manufacturers from Korea, from Taiwan, from China. So, sila yung katulong namin na gumagawa ng mga formulations. And then, kunyari magbibigay kami ng certain product, sabihin namin, okay, gusto namin ng powder blush. Pero ito yung mga gusto naming ingredients niya. And then, ito yung mga gusto naming maging claims niya. So, gagawa sila ng formula based dun sa kailangan namin. And then, ipapadala nila sa amin yon. Pag pumasa sa R&D, ipapatest na namin siya dito sa mga tao dito sa office, sa mga friends namin, sa mga influencers. And then, kapag nakuha kami ng magandang feedback based on our focus group discussions, then tsaka namin siya ipoproduce or ipapamass prod. Oh, and meron din ba kayong mga local suppliers or partners? I used to have a local partner for our very first product, yung milk tint. Pero kasi Miss Pia, medyo struggling pa yung production dito sa atin when it comes to colored cosmetics. Sa mga skincare, medyo madami na sila. Pero for some colored cosmetics is hindi pa ganun ka-advanced dito sa Philippines. Kaya as much as I want na sana dito lahat, of course, we want to help the economy, we want to open opportunities to Filipinos, but there are just, some instances na hindi pa talaga kaya. Like for example, mga brow pencils is wala pang local brand na nakakagawa na dito produce. Kasi yung technology niya, yung mga equipment, yung machines niya is available lang siya sa ibang bansa or hindi pa siya kayang i-adapt dito sa atin. Okay. So, um, kaka fourth anniversary nyo lang, di ba? Sabi mo nga, Yes. 2021 kayo nag-umpisa. And then in those 4 years, grabe nakikita namin yung products ninyo, department store, online, and in big big areas, di ba? So, paano nyo napalaki ng husto yung brand ninyo? Actually, Miss Pia, even ako until now, hindi pa rin ako makapaniwala na from 6 products, we have 500 plus SKUs na. And from 11 employees, we have almost 150 employees na. So, Oh, I think, Miss Pia, ang pinaka nag-transfer din talaga between the brand and also our consumers, our go-getters, is yung nasagot namin yung mga nire-request nila na yung mga dating hindi pa nagagawa. Like for example, noong 2021, 6 months after namin mag-launch, we are the first brand to launch 12 shades of makeup bases. So parang nagulat sila na how can a 6-month-old brand launch this wide range of concealers of multi-use bases? So natuwa yung mga consumers na, uy, finally, merong brand na nakikinig sa atin na alam nila kung ano talaga yung kailangan natin. So from there on po, talagang consistently, we always listen to our consumers. We study market trends. Inaaral namin kung mag-i-stay ba tong trend na to or trend lang siya, mabilis lang siyang mawawala. And at the same time, with regards to our people, naging employee din po kasi ako dati. So alam ko yung struggle, yung hirap ng pagiging isang employee. Kaya nung tinayo ko po si Get Ready With Me Cosmetics, pinramis ko talaga na well compensated sila, yung mga benefits, aalagaan talaga namin sila. So nag-combine yung dalawa and then nag-translate po talaga siya. Lumaki po yung company. ano ba yung first 6 products ninyo na una nyong nilabas?
Yung first product po namin is yung tinatawag namin na milk tint. Yun po yung multi-use product yung for the lids, cheeks, and sa Ah, lips. para Yes. isa lang Kasi yung yun ang, nasa bag mo, di ba? mm, yun po kasi gusto talaga ng mga Pilipino. Like, ang mga Pilipino po kasi talagang we want value for money. So when we launched the milk tints, talagang nagustuhan nila si milk tint. And now, from 6 shades, nasa 20 shades na po siya ngayon. So kahit anong skin tone mo, undertone mo, may shade para sa'yo. Oh, okay. And so na ngayon, bukod dun sa milk tin, ano pa yung mga naging best seller ninyo? Yung bago lang namin, Miss Pia, yung face card palette namin. Kasi yung Okay. face card palette is a full face palette kasi hindi lang basta blush, bronzer, or eyeshadow. You can also put there your color correctors. Pwede ka maglagay ng cream foundation, ng pangkilay, ng lip product. So basically, lahat ng hahanapin mo na products na kailangan mo for like everyday or kung gusto mo mag-glam makeup look, lahat pwede mong ilagay dun sa palette mo. Tsaka very customizable siya kasi pipili ka ano ba yung gusto kong ilagay. So we call it lifestyle in a palette. Kasi pag nakikita ko yung mga palettes ng mga consumers namin na tinatag kami, magkakaiba talaga. May iba na sobrang, kunyari, blush girlies sila, makikita mo tatlong blush na sa palette nila tapos isang color corrector lang. May iba naman na talagang lahat ng creams, lahat ng powder, kasi even pressed powder, pwede mo ilagay dun sa palette namin. So, Ah. it's basically like anything you can think of, pwede mo siyang ilagay dun sa palette namin. Plus, iba't ibang formula kasi hindi tayo pare-parehas ng gusto. Oh, so parang yung buong makeup kit mo na yon doon sa face card Yes. palette. Oh, okay. So, saan nyo nakukuha yung mga ideas na to? Based lang ba on yung personal experiences mo? Or syempre, yung mga kaibigan mo sa Mhm. staff? Yung sa mga ideas namin, actually, mostly sinasagot namin or tinitignan namin ano ba yung mga nire-request or yung mga sinasabi ng mga consumers namin na kailangan pa sa market. So, yung mga palette kasi, di ba, for example, bibili tayo ng eyeshadow palette, hindi lahat ng kulay sa eyeshadow palette nagagamit natin. So, Oo nga. kunyari, 10 shades yon ang magagamit mo, isa or dalawa lang. So, the Oo. rest is nasasayang lang. So we came up with face card palette para kung ano lang yung kailangan mo, ano lang yung shade na bagay sa skin tone mo, yun lang yung ilalagay mo doon. Para ma-make sure mo rin na magagamit mo at masusulit mo, ma-ROI mo yung palette mo. Oo. Plus, mas tipid pa siya. At Mhm. mas nakakatulong siya sa ano natin, sa environment natin. Kasi mga pants lang siya na na iron pants lang siya. Na basically ini-snap mo lang dun sa palette. So, kung halimbawa naubos mo yung blush mo, yung packaging ng blush na yon, yung iron pan, pwede mo i-surrender yun sa mga HMR bins namin para kami magre-recycle na. Sobrang endless ng possibilities with the face card um, full face palette namin. I guess malaking tulong din talaga, no? The fact na mahilig ka talaga sa makeup. Yes. 'Di ba? Kasi kung wala kang hilig dun sa produkto mo or kung hindi mo talaga ginagamit yung produkto Mhm. mo, you won't come up with these ideas then. Yes. Naging mahirap Yes. pa yung transition for you from being a registered nurse? Kasi syempre, habang nagva-vlog ka, nagpa-practice ka pa rin naman as a registered Yes. nurse eh. Pero yung transition from registered nurse to business owner, make cosmetics developer, can you describe sa amin yung process na yon? Actually, yung naging bridge talaga between being a nurse and being an entrepreneur sa akin is yung pagko-content, yung love ko for beauty products. And at the same time, since nurse din ako, Miss Tia, hindi lang beauty products yung sinishare ko. I also share women's health videos, mga ganyan. Nung gumagawa ako ng content habang nurse ako, nahihirapan na ako pagsabayin kasi nagkakaroon na ako ng unti-unti kahit papaano ng mga project. Lalo na nung sabi ng mother ko sa akin, May, mag-take ka na ng NCLEX, yung board exam sa US. So yung kasi talaga yung plano ko is I'm gonna go to the Ah. US para doon ako mag-practice. So sabi ko, okay, sige, magre-resign ako sa work ko para makapag-focus ako sa NCLEX and also para makagawa ng content. At that Mhm. time kasi hiyang-hiya din ako sa parents ko kasi ang source of income ko yung pagko-content lang. And yung that time, yung pagko-content is hindi siya enough na mag-sustain. Kasi syempre ang ano naman, especially kapag sa YouTube, 'di ba?
Depende yan sa views mo. So, and then eventually, after I pass the NCLEX, mag-a-apply na ako ng work sa BGC as a case manager na nurse. So, nung time na yon, medyo nag-start na mag-boom yung channel ko sa YouTube. And then, nung time na pipirma na ako ng JO, is merong beauty event. Tapos parang doon na ako nagkaroon na, ano May, ano ba talagang gusto mo? Ano bang, nasaan ba yung puso mo? So, pinili ko yung pagko-content. Hindi ko pinuntahan um, yung signing ng JO ko. Nagpunta ako ng beauty event. And since then, talagang nag-focus ako sa pagko-content. And from then on, nakakakuha na ako ng mga partnership, collaboration. Nag-launch ako ng iba't ibang products with different local brands before. That's what got me into product development. And then, nung nakaipon na ako, then I started asking myself, what's next for you, May? Hindi ka naman forever magiging content creator. Ano bang gusto mong gawin? And as a person na mahilig ako sa mga makeup, meron akong urge talaga na I want to create something. I want to address the gap sa market. I wanna launch different kinds of formulation kasi magkakaiba tayo ng skin type eh. Magkakaiba tayo ng skin tone. Kasama ko pa yung boyfriend now, my husband, na si Billy. Siya yung nag-push pa sa akin na, ikaw Han, ano bang gusto mo kahit naman anong mangyari, susuportahan kita. Oh. So, so after nun, edi nag-decide po talaga ako na, okay, sige, let's start Get Ready With Me Cosmetics. Kakayanin kahit na alam kong mahirap. And then, doon na po ako nag-start talaga. 2019 yon, nasa Korea ako. Sabi ko, masarap sa feeling pag sigurong nakakita ka ng mga Filipino brand na represented yung mga Filipino talaga. Pero sabi mo kanina na scam ka sa umpisa. Yeah, ilang beses, Miss Pia, ang hirap kapag Oh. nagsisimula ka. Mhm. Wala ako talagang solid background pa sa business. Ang alam ko, of Mhm. course, yung influencer marketing. Pero pagdating sa yung actual business, regulatory affairs, compliance, and everything, as in nangangapa po talaga ako. So, nag-try ako maghanap sa social media or ng mga friends na may kakilala. Tapos, ayun, nagtiwala ako dun sa mga tao na yun, natutulungan kaming ayusin yung mga papeles. And turns out na, yun nga po, na-scam po ako. And kinailangan ko pang mag-loan sa bangko para lang mailabas ko si Get Ready With Me kasi kinulang na po yung ipon ko nung time na yun. Wow, so saan galing yung ano, no? Yung the will to stand back up? Kasi usually yung iba pag na-scam ng isang beses, parang ayoko na, di ba? So saan galing yung ano, yung philosophy or the faith actually to keep on going? Every time may pinagdadaanan ako or may struggle ako, lagi kong kinikip in mind na may face lang to, I can overcome this. And at that time din kasi Miss Pia, meron ng 10 tao na kumbaga on my shoulders na ayoko silang bitawan, ayoko silang pabayaan. Kasi sobrang nakakalungkot kasi nakita ko yung struggle na pandemic na nga eh. As in, hindi nila alam saan sila kukuha ng income, saan sila kukuha ng pera. So, nung time na yun, sabi ko sa kanila, hintayin niyo si Get Ready With Me. Ito yung tutulong sa atin na masurvive natin tong pandemic na to. At tapos nagtiwala talaga sila, Miss Pia. Hindi nila ako iniwan. Nung nag-start na kami mag-ayos ng opisina or nung maliit naming storage room, nandun silang lahat. So, I think that's what kept me going also eh. Not only yung gustong-gusto ko mailabas yung brand, but the people. And until now, Mhm. it's the people in our company that really pushes me na I have to live better. So, more than just my alam mo yan, my passion for beauty, it's also the people na nagtiwala sa akin. Yung hilig mo ba sa makeup, nag-umpisa siya nung bata ka pa? As in, estudyante pa lang or teenager? Ilang taon ka nung una kang nag-lipstick tsaka powder? Ang first encounter ko with makeup was when I was 8 years old. Kasi Wow! meron akong cousin na mahilig siyang mag-makeup. So, nung nakita ko yung mga products niya, na-excite talaga ako kasi may colorful na shadows, may kung ano-anong mga eyeliners, ganyan. And then, nung time na yun, hindi ko makakalimutan kasi habang tinitignan ko yung mga kits niya, dumating yung mga auntie ko. Tapos, syempre, at that time, meron pang stigma yung makeup na talaga, na parang, ay, kapag nag-makeup ka, maarte ka, kapag nag-makeup ka, malandi ka, ganyan-ganyan. And then parang, doon na nag-start ma-open yung mind ko when it comes to makeup, na parang gustong-gusto ko siya, pero dahil nga may stigma pa at that time, and syempre, bata pa ako, wala pa akong, capacity to purchase.
So, parang naging ano lang siya, naging hidden, parang ano ko siya, parang hidden goal na eventually makakabili din ako ng makeup. And then, nung college na ako, meron akong college best friend na tinuruan niya akong mag-liquid eyeliner. And sometimes it will take me 45 minutes just to perfect my eyeliner. Kasi isipin mo, papasok ako ng duty, mukha akong panda. Kasi kakapantay ko ng eyeliner. Tapos doon talaga, na-start talaga ako mahilig sa kanya. Pero because of, yun nga, syempre, makeup is our little luxury, is hindi ko pa siya kayang bilhin noon. Inag-iipunan ko talaga siya pag may gusto akong bilhin na lipstick. And then sometimes magugulat ako, yung boyfriend ko, si Billy yan. Magugulat ako, meron siyang bagong lipstick na, uy, Han, may bagong lipstick si ganitong brand, binilang kita. Pwede mong itry, Oh. pwede mong i-review. So siya talaga yung naging big push ko sa pagko-content and also sa makeup. Sobrang supportive talaga niya. Gusto ko yung sinabi mo na makeup was your little luxury. I think yung makeup ganun siya for Mm-hmm. everybody. It's something for everyone. Either your little luxury, stress Mm-hmm. relief, 'di ba? Something to it's your pick me up for the day. So makeup Yes. means something to everybody and it's not exactly trivial. 'Di ba sabi mo, nag-umpisa yan kasi tinanong ka ng kaibigan mo na, okay ba tong cosmetics na to? Tapos ang haba ng sagot mo, doon mo naisip na maging creator, content creator. So yung kaibigan na yon hanggang ngayon nag-uusap pa rin kayo? Yung Yes. nagtanong. Okay, so alam niya, alam niya na may konting papel siya doon sa pagtulak sa maging content creator. Yes. Tsaka nung time din na yun, Miss Tia, yung boyfriend ko pa siya noon, husband ko na siya ngayon, niregaluhan niya ako ng ring light. Eh, nung time na yun, sobrang mahal ng ring light. So sabi ko, Oo oh my gosh, nga, mahal ang na mahal mahal niya dati. talaga Oo. ako. Okay. Wow, ang Binilan sweet. niya ako ng ring light to support yung Oo. pagko-content ko. Tapos, nung time na yun, sinamahan din niya ako. Nag-loan pa ako ng cellphone na pang-vlog ko. Tapos Ah. yun yung doon na nag-start. So December 2016 ako nag-upload. Nung unang-unang content ko, it was a lipstick review. Oh, okay. Ang galing naman. Oh, so, parang sign din pala yun, no? Yung pagtanggap mo ng isang ring light na, oh, we can Yes. do this. Yung husband mo ba, magkatrabaho kayo ngayon sa GRWM? Yes, Miss Pia. Siya ang aming COO, Chief Operating Officer. Okay. So, paano yung working partnership ninyo? Pagdating sa work talaga. Nagbibiruan nga sila minsan ng mga staff niya. Sabi niya, alam niyo, the only reason kaya hindi pa ako na-terminate is asawa ako ni May. Kasi minsan talaga, Miss Pia, pag may mga, kunyari, may mga problems sa operations, lagi ko sinasabi sa kanya, sa'yo yan, salo mo yan, kasi department mo yan. So, kung kailangan Ah. mo ng tulong, magsabi ka, tutulungan ka namin, 'di ba? Pero, importante kasi sa amin talaga, Miss Pia, yung accountability. Pagdating sa amin ni Billy, pag halimbawang meron kaming pinagtalunan sa work, nasa work lang siya. Pero pag sa bahay, family kami, kasama yung mga kids namin. Pero pag work, mahigpit talaga ako sa kanila. Alam naman po niya yon. Oh, so at least paglabas na opisina, back to husband and Mhm. wife. Yes. Oh, Boundaries po talaga. speaking of family, sabi mo with your kids, ilan ang anak mo ngayon? Dalawa na sila. Two under Dalawa na. two. Ang saya naman nun. Pero hindi ba medyo mahirap din yan? Kasi syempre yung adjustment, being a mom, and then Yes. being a working parent. Paano yon? Mhm. Paano mo na-handle yon? Ang ginagawa ko, Miss Tia, pag talagang halimbawa, merong holiday, hindi ano talaga yan, alam ng mga team ko na hindi niyo ako may istorbo. It's a family day. It's tawag ko nga, Summer and Royce Day. Hindi niyo ako pwedeng istorbohin. So pagdating naman ng work time, ayan, sige kahit i-message niyo ako. So I really make sure na I find time. Hindi mahirap kasi yung pag sinabi mo na humahanap ka ng oras. Hindi ka makakahanap talaga ng oras. You have to make na, okay, etong time na to, mag-spend lang ako ng time sa kids ko. Etong time na to, mag-work lang ako. So, that's how I find the balance in managing my time. Na pag sa family time, pero pag sa work po talaga. So, ganun po ako mag-trabaho. Paano yan? Kung halimbawa, sabay kayo ni Billy na kailangan pumasok, may instances ba na gano'n? Or parang magpapasahan na lang kayo na, o sige, ikaw muna, ako dito sa bahay. Ay, wala naman, Miss Pia, kasi malapit lang din sa bahay namin yung office. Tsaka as much as Ah, possible, kung hindi kami kailangan bumunta ng office, if we can work from home, we do that. Para mas marami pa rin kaming time sa kids. Kasi more on naman po ako, pag may mga kawork ako,
especially for example sa marketing or dito sa R&D, more on project, tawag dito, output-based po talaga ako. So parang sa akin, ang importante sa akin, makita ko yung result kung paano niyo siya ginawa. Hindi ko kailangan na mag-micromanage or nakatutok ako sa inyo one by one. So, Oo. I also trust my team to do that. So, sabi mo malapit lang yung opisina sa bahay. Nadadala mo ba yung mga babies mo sa work? May times, Miss Tia, na dinadala ko sila previously, pero ngayon hindi muna kasi syempre with all the, alam mo yung mga health conditions na palabas, palabas left and right, sabi ng doktor din namin, stay muna sila sa bahay. Pero Ah, dinadala okay. ko sila dito, lalo na si Summer. Naku, tuwang-tuwa siya kasi meron kaming tinatawag na marketing department. So yung mga Ah, rescue namin, may sarili silang office dito ah, sa office namin. wow! Mga rescue kittens? Yes, mga rescue cats. So tawag namin Wow! sila, sa kanila marketing department. So yung anak ko, tuwang-tuwa siya dun sa mga cats. So pag nandito kami, lagi niya pinupuntahan yung mga cats. Oh, so, mahilig ka ba sa cats? Kaya ka nagkaroon ng marketing department? Nagre-rescue na ako ng cats since I was 5 years old. And then, nung before pa nagkaroon ng Get Ready with Me Cosmetics, marami na akong rescue, tsaka mga ina-adopt. So as of the moment, meron na akong 56 na cats. Wow! Yes. Baka yun ang pinakamalaking department ninyo sa office. Yung marketing. Meron kaming 5 dito sa office na rescue. Okay. And then dun sa pinapagawa kong cat house, yung dati naming bahay kasi, ano yon doon nakatira yung cats. Pero nung na-purchase ko kasi yung katabing lupa, pinagawan ko sila ng sarili nilang space. So ginagawa pa siya ngayon. So nandun yung 46. And then yung 10 naman is nandun sa bahay namin. Oh, wow! Ang galing naman ito. Imagine, with everything that keeps you busy, you still have time to care for rescue cats. Ito ba'y kinalakihan mo yung pagmamahal sa mga pusa? Sa magulang ko. Yung tatay ko po kasi, yung tatay ko is ano po siya, deaf po siya. So, ano po siya, very close siya sa mga animals talaga. So, yun yung parang naging, ano niya din, interest niya mag-alaga ng mga hayop, magtanim, ganyan. So, nung bata po ako, lagi ko siya nakikita na nagre-rescue siya ng kuting, nagre-rescue siya ng aso, ng tuta. So, na-adapt ko po sa kanya. Naging malapit din po ako sa mga dogs and sa mga cats. May pangalan ba bawat isang nire-rescue mo? Ay, meron. Tapos, yung mga names nila is makikita nyo sa mga products namin. For example, yung number one namin na shade na bestseller is Pablo's Latte. So, si Pablo is our dog. Tapos, kulay Ah! yema kasi yung balahibo niya. So kaya naging Pablo's Latte. Oh, wait. Meron ka na bang Summer and Royce na shade? Yes, meron din. Okay. But nabanggit mo rin, May, that 'di ba kanina sabi mo you're very particular about your products being environment friendly kasi nga may option Mhm. ka na ipa-recycle, kayo na mismo ang magre-recycle Yes. noon. And aside from that, ano pa ba yung ibang mga sustainable practices ninyo or yung mga ethical practices ninyo sa GRWM? From the time po na nag-open si Get Ready with Me Cosmetics is registered na siya sa PETA. So PETA Mhm. certified vegan and cruelty free na po si Get Ready with Me Cosmetics from the time it started. And also, we started February last year, yung mga sustainable efforts namin to offer refillable packagings for different products. For example, for pressed powder, ang mga Pilipino kasi, Miss Pia, mahilig sila sa powder. So, yung pulbot lip tint. So, yan ang palagi nilang pinapurchase ng pinapurchase all over again. And nakakahinayang kung meron kang component na isang buong ganyan na itatapon mo lang. So we started offering refillable pans para ma-reuse pa nila yung component nila. Di ba? Hanggang sa masira nila yan. And if masira man nila yan, pwede nilang i-donate yan or ibigay dun sa mga recycling areas namin, which is in partnership with HMR and Envirocycle. So as much as possible, while it is not completely, 100% recyclable lahat, but for us, even these small steps, malaking tulong na siya para mas malesen natin yung waste. Oo. And even for the consumer, kasi halimbawa ako, parang pag nakaubos ako ng isang powder, syempre, di ba, sa trabaho, everyday yan eh. Mhm. Mabilis kami makaubos. Parang hindi ko alam kung paano i-recycle. So talagang iniipon ko siya, tas maghahanap Mhm. talaga ako ng mapagsosolihan para ma-recycle Mm-mm. siya. Tsaka naghahanap nga ako ng mga, the
brands that will accept that and who really upcycle Mm-hmm. also their products Mm-hmm. or recycle their products. So, it's great to see how ito no na-incorporate mo siya dun sa business mo, dun sa business Mm-hmm. model ninyo. Given all that you have accomplished in such a short amount of time, 'di ba? 4 years at a very young age. Mm-hmm. Ano yung nakikita mo pa? Ano pa yung gusto mong gawin? What is your long-term vision for Get Ready With Me? I want na mag-thrive yung F-beauty, not only, of course, in the Philippines, but also in other regions of the world. Like, for example, like C-beauty and K-beauty, kilalang kilala sila globally. So, I believe na kaya din ng F-beauty gawin yon. Kasi, lalo na, for example, in our weather pa lang, di ba? Pag nasa Pilipinas ka, grabe yung init. So, alam mo na yung mga makeup na kinrate for the Filipinos, alam mo na maglalast talaga sila ng matagal. I want F-beauty na ma-revolutionize niya yung beauty industry, not only in Philippines, but also in other parts of the globe. Ano no, that's a great dream, no? Para talagang itaas natin ang Mm-hmm. bandera ng Bandera. Pilipinas. Oo. Yes. Kasi Oo. alam mo ba, Miss Tia, I'm surprised kasi with our e-commerce platforms right now, naaabot na niya yung ibang Southeast Asian countries. I was surprised na there are people from Indonesia, from Singapore, from Vietnam who are able to buy our products. So nakakabili ngayon yung ibang bansa ng mga products from Filipino brands. Kaya And nagugulat kami alam, na ang galing. Kasi meron na silang access. So, unti-unti nang nakikilala sa Southeast Asia yung mga Filipino brands. and alam nila na Filipino brand yon. Yes. Kasi nakalagay Oo. dun eh. Parang get ready with me Philippines. Nice. Okay. So talagang ano, the key or I mean the goal, the long-term vision is to make F beauty also a catchphrase. Filipino beauty. Yes. Yes. Tsaka dapat alam nila pag ano, Filipino beauty product or F beauty product, kontra hulas talaga 'yon kasi nga yung Yes. weather natin. Tatagal talaga 'yan. Totoo yan. We are going beyond the headlines and carefully crafted narratives. This is Confessions of an Icon, where we get to ask our guests and legends the questions that others might be afraid to ask. This is Confessions of an Icon. Let's get right to it. Okay, first question. What's the most surprising emergency you've ever had to fix? Na either makeup related or otherwise. Nagkaroon ako ng patient na for a procedure. And then, nandun ako sa room kasama siya. So, bago mag-start yung procedure, syempre, ready na kaming lahat eh. Pati yung doctors, ganyan. And then, ano kasi siya, she's a woman in her, I think, mid-50s. Tapos, naka-eyelash extension siya. Tapos sabi niya sa akin, Miss, ang ganda naman ng lipstick mo. Marunong kang mag-ayos. So, tulungan mo naman ako ikabit yung nalaglag niyang extension. So, before Ah. mag-procedure sa harap ng mga doctors, nagkakabit ako ng eyelash extension. Para sa atin, di ba, parang, oh, small thing lang yun, nagkakabit ng extension. But for her, it means so much before gawin yung procedure. Oo. Sabi niya, kailangan perfect ako bago gawin yung procedure. And your YouTube channel started as a diversion, as you mentioned, from nursing. So, what's one beauty trend that you tried back then, ha, na when you look back on now, parang napapa-cringe ka na lang? I think it was 2016 nung nauso yung glam, 2016 glam. And then yung brows at that time was overdrawn. Yung sobrang kapal nung kilay. Tapos very boxy na siya. So parang at that time, ay, ang ganda-ganda ko yung kilay ko, pakat or plakado. Pero na-realize ko ngayon, pag tinitingnan ko siya, para pala siyang Sharpie. Naglilanon sa kilay. Kasi, di ba, GRWM stands for Get Mhm. Ready With Me. So, what's the fastest that you've ever had to get ready for an event? For an event mismo, Oo. siguro kapag Yes. mga event na kailangan talagang full-blown makeup, ano na, mga 15 minutes, kaya ko na yan. Pero Wow. kapag, pero kung halimbawang, ano lang, quick meeting lang, or parang quick errands lang, 5 minutes, the classic Filipino, gandang pulbo at lip tint, kaya-kaya yan. So hindi ka nagpapa-makeup sa iba? Nagpapa-makeup ako kapag event, pero if I had to do it Okay. myself, talagang isang eyeshadow lang na kulay, okay na ako dyan. Anong nasa bag mo? Sa bags ko, hindi ako nawawalan ng bullet lipstick. Yun talaga ang aking favorite Ah, product na lip okay. product.
Okay. You've also emphasized that representation is very important. So, Mhm. what's a beauty standard that you would love to see completely disappear from the industry? Actually, ito yung the perception that Filipino representation is not premium. So there are even other people who saying na kapag daw Filipinos yung mga nagre-represent sa brand is that it makes the brand look cheap and not in a good way. So parang Oo. dina-downgrade natin yung mga Pilipino pagdating sa mga campaign. So which is nakakasad kasi for us, lalo na as a homegrown local brand, we want to be represented by Filipinos. Kasi para saan ba namin binuo or tinayo ang Get Ready With Me? It's for the Filipinos. So all the time, you will see Filipinos in our campaigns. And we will stand by it. Na parang Mhm. kahit na anong sabihin nyo, sa Filipinos nakamarket ang Get Ready With Me. Therefore, you will see Filipinos. And I Mhm. would like to, create a sense of belongingness, sense of pride and truth na it's far more powerful than any fabricated standard na dapat ganito yung itsura natin. Eh hindi eh, we are Filipinos. We have our own features. We have our own Mm. skin tone. Very diverse ang mga Pilipino. From mestiza to morenas, iba't iba. Sobrang wide ng range ng skin tone sa atin. So I really want to show Filipinos na this is us. Mhm. This is the brand who will represent the Filipinos. For the Filipino and by the Filipino. Yes. How about this, May? What is one beauty confession that you'd like to share with all of us? Sobrang cliche na talaga nito. As in, I think pagod na rin yung tao marinig to. Pero totoo yung skin prep. Dapat talaga nagpe-prep tayo ng skin every time we will wear makeup. Kasi no matter how good or how expensive the product is, if our skin is not ready or not well prepped to be a canvas for that makeup, then hindi pa rin maganda yung kakalabasan niya. So, never skip your moisturizer at lalong-lalo nang never skip your sunscreen. Mhm. And syempre, yung pagtanggal din, no? Yung pag-alis ng makeup bago Yes. matulog. Mhm. Ah. Please, huwag kayong matulog ng may makeup. It's not good for the skin. So, meron din ba kayong skincare products na as of now? The only skincare product that we have is our SPF BFF. So this is our sunscreen. It's also a Mhm. primer and a moisturizer in one na. So Ah. basically, for skin prep, after mo maghilamos, pwedeng yun na yung gamitin mong skin prep kasi almost all those claims is nasa kanya na. And it's also FTF tested and hypoallergenic. So, ang daming consumers namin ang gustong-gusto siya kasi we really specifically created that sunscreen para mag-match with our makeup. Kasi there are sunscreen na, alam mo yun, yung nagpipil or nagkakaroon ng yung Oo. parang buo-buo kapag Nagbubuo, naglagay ka na yes. ng makeup. So sa SPF BFF, you will not experience kasi we really created that sunscreen prep mo siya before ka mag-apply ng makeup. So, sunscreen and moisturizer in one. Yes. And Ah. also, primer na din siya. Ah, nice. Okay. What does makeup mean to you, May? For me, makeup is something na it's a weapon. It's a powerful weapon. You can use it to feel more confident, to feel more ready, 'di ba? With every moment of your life, magagamit mo siya. Whether halimbawang nasa bahay ka or lalabas ka, makeup is your weapon and it can really brighten your day. Ako personally, there are days na I feel down and when I put a lipstick on or parang na-feel kong mag-ayos, after that I feel really good. I feel better. I feel more confident. Alam mo, I feel the same way. Pag kunwari, feeling ko I'm going into parang an important event or parang yung Mm-hmm. kunwari, yung minsan feeling mo aawayin ka ng tao. Magme-makeup ako para hindi ko alam kung bakit. Diba? Wala Tsaka lang, gusto minsan, mo lang, 'di ba? pag pagod ka, ako minsan red lipstick, yung red lipstick theory, it's true. Na parang when you're feeling down and you feel like hopeless or something, wear red lipstick.
And then, for Mm. some reason, parang feeling mo, ano ka na, may courage ka na to face the day. Oo, there May is ganun power, siyang, no? ano There is sa power akin. in Oo. makeup. Yes. Okay, hindi lang pala ako yon. I got it from a certified makeup guru as well. Well, it's beautiful to see how you have risen above all that. And to see your success now is truly inspiring. May maraming salamat for Thank you spending so this hour much. with us. Thank you so much. Thank you, Baka thank you'd like you. to invite our listeners to find you on social media. If you want yung mga updates or mga tawag dito, yung mga new products namin, you can follow us on our official handles, GRWM Cosmetics. Thank you so much, May, and more power to Thank you. you so much. Thank you, thank you. Thanks for joining us on this episode of Power Talks with PR Kanghel. Don't forget to like, subscribe, and download on Spotify, Apple Podcasts, GMA Integrated News streaming platforms, or wherever you listen. Till the next episode.